Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat, si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay medyo naiiba. Kung may mga taong mahiyain, meron pong tinatawag na mahiyaing pantog. Yan po yung tinatawag na shy bladder syndrome. Aba, mukhang bago sa padinig nyo, no? Pero alam nyo po ba na may mailan-ilan sa atin na maari nakaka-experience ng ganitong tinatawag na social anxiety disorder. Ano po ba ito? Ang shy bladder syndrome ay tinatawag din na paruresis, isang uri ng social anxiety disorder kung saan may mga tao po na hindi makaihi o hirap umihi tuwing sila po ay wala sa kanilang sariling bahay. Ibig sabihin, meron ako narinig na namamahay ako, hindi ako makadumi pag nasa labas ako. Meron din pong namamahay sa pag-ihi. Ano pang ibang mga tawag dito sa shy bladder syndrome? Kilala din po ito sa tinatawag na avoidant paruresis, bashful bladder syndrome, abay, binabash din pala yung pantog, no? O kaya bashful kidneys. Pee phobia, yung pee, kilalang ihi yan, di ba? Ihi, pee, pee, pee. O kaya psychogenic urinary retention, yung napupuno na yung pantog pero hindi pa rin makaihi. Wala namang enlargement of the prostate. Wala namang gano'n si Manong. Bakit gano'n? O kaya urophobia. Yan yung ibang mga, kumbaga tinatawag nating other call or other name. No? At ang shy bladder syndrome po ay kondisyon na ang isang tao wala namang problema sa kanyang pag-ihi kung tutuusin. Wala kang makikitang physical na problema o kaya wala tayong masasabing structure problem sa daanan ng ihi. Okay naman ang kidney, okay naman ang pantog, okay naman ang daanan ng ihi, walang nakabara. Pero dahil sa kanilang sobrang anxiety o pagkabalisa, ito ay napipigilan ang paglabas ng kanilang pag-ihi. Yan. Depende sa situation o depende sa lugar. Halimbawa, ano ba yung mga halimbawa? Ito, meron po mga tinatawag na pag nandun sila sa maingay na lugar, hindi sila makaihi. Pag nasa loob sila ng banyo at mayroong nagtatawanan doon na halimbawa, di ba sa mga CR ng babae o ng lalaki, pag may pumasok dyan na grupo, maingay, tawanan, hindi makaihi. So ano ang causes nito? Bakit nagkakaroon ng ganito na tinatawag na shy bladder? Hanggang ngayon, unknown pa rin ang etiology. Pag sinabing unknown etiology, hindi alam ang dahilan. Pero may mga nagsasabi na ang disorder na to ay tinatawag na mayroon kang post-traumatic stress disorder. Aba, pag narinig natin PTSD, alam natin yung mga sundalo, di ba, na nasa gera. Pag uwi nila sa mga pamilya nila, parang may stress o anxiety dahil may kinalaman sa gulo dahil sa gera. Pero ito, yung post-traumatic na sinasabi natin disorder, maaari, nung bata sila, nagkaroon sila ng bad experience during urination. Ano po yon? Some situation na pwede mag-trigger sa mga tao na magkaroon ng shy bladder ay ang mga sumusunod. Number 1, being around with other people. Maski kakilala nila o hindi nila kakilala, pagkasama nila sa loob ng CR, hindi sila makaihi. Number 2, being too close to others or worrying that other can hear, see, or smell yung kanilang pag-ihi. Ano ibig sabihin ba? Umiihi ka, natatakot ka na baka maamoy, makita o masilipan ka kung lalaki o babae man, o kaya yung pagbuhos ng ihi nyo sa inidoro, nahihiya kang may makaalam, nag-worry ka. Minsan, isipin natin, ang weird naman nun, pero po, ito yung mga sitwasyon na hindi nila kagustuhan. Kaya nga tinatawag na anxiety disorder. Hindi ito nasisiraan ng bait, ha? Kasi ang hirap sa atin, minsan, ang society minsan ay mapanghusga. Kung medyo under stress ang tao, sasabihin, parang nasisiraan na ng bait. Pumunta ka sa psychiatrist. Akala nila, pag pumunta sa psychiatrist, may diferensya na sa utak.
nangyayari po kung may sakit po tayo sa puso, may sakit tayo sa baga, may sakit din po tayo sa pag-iisip na ito'y maaring chemical imbalance lamang. Chemical imbalance. Kaya yun ang solusyon na pag binigyan ng mga gamot, naayos na yung problema. Yan ang purpose, binabalance yung chemical sa ating utak. Then ano pa? Feeling pressured or minamadali. Halimbawa, iihi yung isang babae o lalaki sa isang CR. Abay, may katok ng katok. Abay, hindi na tuloy makaihi-ihi ng maayos. Okay, napuputol yung pag-ihi. Not having enough privacy sa mga bahay na isa lang ang banyo at marami hong nakatira. Example din dyan, yung mga partition sa mga public toilet. Diba? Ang partition, parang meron lang divider at naririnig mo yung, maski nga umutot nga o umebs, marinig mo yung di ba? O totoo yung sinasabi ko. Yung mga yan ay nagbibigay ng tension sa isang tao. Trying to force yourself to pee. Yung talagang gustong-gusto mo umihi. Pero the more naman na gusto mo, lalong na-worsen yung muscle tension mo. Lalo kang hindi makaihi. So, kadalasan pag may mga ganito po kayo, ang unang pupuntahan nyo, maaaring pupunta ka sa doktor na may kinalaman sa daanan ng ihi, urologist. Pero ang pinakamagandang puntahan ay more on psychiatrist, more on counseling. Kasi ang treatment ay ganito. Shy bladder syndrome, ang treatment number 1 na ginagawa ay yung tinatawag na cognitive behavior therapy. Isang treatment po ito na matutulungan kayo ma-change yung behavior nyo at magbago yung anxiety nyo o yung inyong, para magkaroon kayo ng ibang perspective. Kumbaga, iba yung tinitingnan nyo, ibang nasa isip nyo during the time na kayo'y umiihi. Ibang treatment, pwede yung tinatawag na graduated exposure therapy. So, alam ng mga psychiatrist to, which help na i-practice nyo yung pag-ihi nyo sa isang control environment. So, medyo pupunta ka muna sa isang public toilet, mag-isa ka. So, pilitin mo makaihi na yung normal na ginagawa mo sa bahay. Working with a partner or a therapist, a friend or a family member is very important to attempt na makaihi ka sa isang CR na hindi sa inyo o hindi pamilyar sa iyo. Another treatment yung tinatawag hypnotherapy, which includes yung guided relaxation exercise. Parang hypnotize ka, di ba? Para relax ka, relax yung mind mo, at sa ganung paraan mas makakaihi ka. Another treatment, medication. So yung mga medication naman, pwedeng oral medication na binibigay to lower your anxiety, pero pwede rin naman na without medication, pwedeng meditation and breathing exercise to help control your anxiety. So, nakafocus dun sa anxiety, hindi dun mismo sa pantog nyo. Yung anxiety nyo, ma-relax ka para mas gumanda ang pag-ihi nyo. Ngayon, pagdating naman sa psychotherapy, kailangan meron kang isang psychologist na makausap. Alam nyo ba malaking bagay yung may kausap ka lang? Ito ay to treat mental health issue, kung ano nagbabother sa isip nyo, na maaaring nagdahilan kung bakit nahirapan ka umihi. And worst scenario, yung hindi ka makaihi sa labas pero kailangan nasa labas ka, ang masakit nito yung magdadala ka ng sarili mong catheter. Ikaw mismo magsa-self-catheterization. Mahirap-hirap yan. Ikaw sarili magpapasok dun sa daanan ng ihi para mailabas nyo yung ihi. Dahil masama din na hindi kayo makaihi, lalo na kung punong-puno na yung pantog. So itong paraan na to, kayo mismo ay maaring turuan na magdadala ka ng catheter, kailangan sterile, may sterile gloves ka at meron kang mga tinatawag na lubricant para ipasok yung catheter doon sa inyong daanan ng ihi. Huwag na natin sana abutin yan. Yan yung pinaka-worst scenario na pwede mangyari. So itong mga tinuro ko po sa inyo, maaring hindi nyo naramdaman, pero baka magtaka ka. Isa sa kapamilya mo o isa sa kaibigan mo ay may ganyan na hindi naman masabi sa iyo because of the anxiety or fear na pagtawanan nyo sila instead na matulungan natin. Okay? So remember, lahat ng mga health concern o nagbago sa inyong timpla ng katawan, maski nung matagal na o bago pa lang, magpatingin po kayo sa inyong doktor para masuri at mabigyan kagad kayo ng nararapat na lunas dyan sa mga problema nyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, huwag nyo namang kalimutan. Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Mag-subscribe po kayo, click nyo yung notification bell
at i-thumbs up nyo po yung video kung naibigan nyo yung aking paliwanag. At sa mga nagtatanong ng aking clinic address, paano magpa-appointment, nakalagay na po yan dyan sa video description. Ang video description po ay makiklik nyo po yan by clicking the title of this video. So nakalagay diyan, shy bladder syndrome. O i-click mo lang yon, lalabas na doon sa baba yung description ng video at nandun po yung complete address, contact number. Pati nga po yung aking video ng clinic, pati yung aking Facebook account, nandun na rin po. Please follow me na rin po sa Facebook. At as usual, sa mga loyal na mga GSKer, huwag nyo kalimutan mag-I Heart GSK dyan sa comment box as a sign of your love and support dito sa Gabay sa Kalusugan. Okay po ba? So maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!